Face to face dito sa TV5. Ang sinabi mo sa aming research team, Marian, nagtataka ka dahil hindi na umuuwi si Mang June. Kailan nagsimula yung pagtataka mo na yon? Nag 6 months na po yung anak ko, hindi na po niya ako pinupuntahan, hindi na rin niya po sinusustentahan yung anak ko. Nagagatas po yung anak ko, hindi niya na po pinupuntahan. Gaano na kayo katagal ni Mang June? Magto 2 years na po kami. Nag-aaral pa nga po ako nung naging kami. Sinabi ba niya sa'yo na meron siyang ibang anak at lahat yun ay puro panganay? Hindi niya po sinabi sa akin. Ang alam ko lang po dating may asawa siya pero wala na po yung lahat. Sino yung sinasabi niyang yun asawa niya? Yung dating-dating niya pong asawa. Sino yun, Mang June? Sino yung dati sa dami? Kinakasama. Ganun ang pagkabanggit ko sa kanya. Abay, lahat po ng mga kalalakihan dito ay takang-taka at nais malaman ano ba ang style and showmanship niyo, Mang June? Hindi ko nga po kung anong mayroon ako basta Hindi ko nga po, hindi naman po wala naman akong pera. Hindi naman ako kagandahang lalaki. Hindi ko nga po alam kung anong nangyayari ba't napapalapit sa akin eh. Pero kasi So nagtataka pa raw siya, Marian, kung bakit daw pinatulan niyo siya. Pogi ba si Mang June? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Kasi po nag-aaral po ako noon Oo. ng 4th year. Ilang taon ka nun? 18 po. 18. Nag-aaral Ilang taon si Mang June nun? 44 na po. 44. O hindi ka ba nagtaka na medyo mabobola ka lang nito? Hindi naman po ako nagtataka sa kanya kasi matanda na po siya. Siyempre, ang alam ko po, maghahanap pa siya ng iba, ganyan. Ngayon, jeepney driver nga po siya. Tapos, Masakay ka naman, di mo naman inalam kung may asawa siya o anak. wala na nga siyang asawa, kaya pumatol ako sa kanya eh. Tapos, Pero diretso ang tanong, Marian, inisip mo rin na baka sakaling si Mang June yung sagot sa problema nyo opo, inisip at ko makakatulong siya sa inyo. Opo, kasi Pero yun matanda- pala, ang dala niya, problema din. Pero issue po, ginawa niya. Naunawaan po ninyo, Mang June, na nawala ang pangarap ng isang bata na kagaya ni Marian nang dahil po sa ginawa ninyong pagpasok sa buhay niya. Hindi ko naman pinwirsa kung saan namang nagkaso. Hindi nga. June, kasi nanliligaw ka eh. Nang bobola ka. Ipagpalagay po natin, Mang June, na isa kayong matikas na paru-paro. At may 3 bulaklak. Santan, gumamela, rosas. Saan dadapo ang matikas na paru-parong ito? Siyempre sa akin. Pwede naman po siguro dapuan silang 3. No, kapal na mukha mo. Hindi na ako may isama sa'yo, no? Ano ako, aso? Sa dalawang yan. Tingnan mo, magkakamukha na kayo. Sa kanya ka na lang. Talaga? Yung dalawa ayaw na. Pero ikaw, nagpipresenta ka, gusto mo ikaw papiliin. Bakit? Kung gusto niya, kung piliin niya, okay lang sa akin. Sama siya. Yan ako nagmahal. Mo nga. Talaga. Uy, hindi Mamili nakita ka na. yung kalabit ni Mang June! Sabi ni Mang June kay Rachel. Siyempre. Ganyan talaga ako magmahal. Di ka naawa sa mga inanakay Yung mo. dalawa, Mang June, Marian, ayaw mo? Na sa'yo dumapo? Ayoko po magasgas sa kanya. Kay, ayaw mo na dumapo pa. Kung ganyan naman po siya papatol pa ba ako sa yan kung sino-sino na pala yan? Ikaw, Kung pipiliin niya ako, Oh. okay lang sa akin. Baka may sakit na yan. Kung pipiliin niya ako, okay lang. mukhang ang nanalo ay ang santan. Pipiliin mo ba ang santan, Mang June? Yun na lang po, kung ganun man lang ang pangyayari. Alam mo ka mo, pag umuwi ka sa bahay, lalasunin na kita. Hindi kaya
Rachel, hindi ka nakakatulong na maayos ni Mang Jun ang buhay niya sa pagpresenta mo na ikaw pa rin ang dapat niyang Siya naman piliin. ang mamimili niyan, Ma'am Ami. Hindi naman kung pipiliin niya yung asawa niya, okay lang sa akin yun. Pero kung akong pipiliin niya, mas okay sa akin yun. Oh! Masarap kasi ang pakiramdam ng isang di ba? Talaga! Rachel, kulang na ba talaga ng lalaki sa Pilipinas? Eh, siya lang yung mahal ko eh. Hanap yata siya ng Siya lang ang mahal ko, siya lang ang mahal ko, tunay na tunay. Abay, baka nga naman talagang sila ay nagmamahalan. At baka naman talagang pwedeng maging maligaya si Mang Jun sa piling ni Rachel. At baka naman talagang suko na si Ate Kay at ganun din si Marian. Pero ang tanong, hihinto na ba ang lahat-lahat kapag ikaw ang pinili, Rachel? Yan ang aalamin natin sa tulong ng Trio Tagapayo. Karoon ng ganung batas eh. Dahil ang laging nagiging katwiran ng mga may obligasyong magsuporta wala kasi akong hanap buhay. Kaya ngayon nagkaroon ng ganung batas para mapilitang maghanap buhay yung lalaki. yung may obligasyong magsuporta para maibigay niya upang hindi siya makulong. O sino ngayon sa tingin mo ang tuturuan mo na magandang asal at para katiwa-tiwala? Di yung anak mo, anak na lalaki, babae? Babae. Babae pa. Oo. Kung nakikita ng anak mo na kung yung pinakita mong pagmamahal kay Mang Jun ganyan sobra-sobra, siguro mas maigi na yung sobra-sobra kaya bahaginan mo yung anak mo. Mukhang nang dahil po sa counseling attorney, meron pa tayong mga ilang bagay na nadiskubre dito sa ating bisitang nasa pula na si Rachel na siya po pala ay may anak. Paalala ko sa tatlong kababaihan na ito, sa kalagayan mo, Rachel, kalagayan mo, Marian at Kay. Ang pinaka-practical na solusyon dito, layuan nyo. Tapusin nyo na ang relasyon nyong ito kay Mang Jun sapagkat walang patutunguhan ang pakikipagrelasyon nyo sa isang lalaking hindi man lang niya kayang, sabi nga'y, balikatin ang responsibilidad ng isang ama. Nasa inyong panig ang batas. Sapagkat kung ang responsibilidad nitong si Jun sa inyong mga anak ay hindi niya, pananagutan, pwede nyo siyang idemanda under Republic Act 9262. Kaya't maging babala sa iyo ito, Mang Jun, at sa lahat ng mga kalalakihan, huwag natin basta-basta, baliwalain, yurakan ang karapatan ng mga kababaihan. Yun lamang. Makakahanap ka ng taong magmamahal sa'yo ng totoo, ng maayos, na ikaw din na yung gusto mong buing pamilya. Mangarap ka ng na yung maganda. Kasi ang pangarap mo lang sa ngayon, yung sinasabi niya si Mang Jun eh. So, hindi ganoon ang pagbuo ng pangarap. Kaya nga pag sinasabi, dream big. Dahil hindi naman masamang mangarap at hindi naman sabihin na may bayad yon. Kasi kung magkakaroon kayo ng tamang ambisyon, meron kayong ambisyon para sa sarili nyo at sa mga anak nyo, magiging maayos ang buhay nyo. Hindi kinakailangan dahil may nangyari sa inyong ganyan, putol na yung motivation nyo para magtrabaho. So sana maintindihan nyo na ito ang magpapabuti sa inyo. Yun lang. Kasasaad din sa kasulatan, noong unang panahon na sinabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong mundo at magpadami kayo. Pero hindi sinabi ng Panginoon na magkalat kayo ng lagim, mamiktima kayo ng babae, manganak kayo ng marami sa immoral na paraan. Hindi sinabi ng Diyos yun, di ba? Kaya mag-isip-isip ka dahil hindi ka na bumabata, Mang Jun. Ang pinakamahalaga, gampanan mo ang iyong obligasyon sa ipinunlamong mga anak dito sa mundo. At matutuwa pa ang Diyos kahit gumawa ka ng kasalanan, ngunit magbabago ka. Salamat po. Marami pong salamat sa ating Trio Tagapayo. Unahin natin ang problema ninyo, Lilibet at ni Rachel. Hindi mo pa rin ba naunawaan, Rachel, o hindi mo na-appreciate? Appreciate ko na po. O sinasabi mo lang yan, baka napipilitan ka? Hindi, nakita mo ba yung effort na yon ni Lilibet?
Yun na ba talaga ang desisyon mo, Kay, na